O sa inyong pananaw, Sir Rex, ano ang susi para magtagumpay sa digital printing business? Actually, kung sa akin po personally, unang-una dapat may tiwala tayo sa Diyos. Lahat ng gagawin natin, kumbaga ipagkakatiwala natin sa Diyos. Pangalawa, sipag, tiyaga. Tapos kailangan mo ng pagpupuyat kasi hindi naman siya makukuha sa isang isang kumpas ng kamay, successful agad. Kailangan mong paghirapan, pagpuyatan, kailangan mong kumuha ng knowledge. Sir Rex, malaki ba ang puhunan dito Yan. sa pag-i-start ng isang digital printing business? Kung mag-uumpisa ka po ngayon, dahil medyo mahal po ang mga bilhin, mahal ang mga gamit, sa totoo lang po talaga, medyo may kalakihan ng puhunan. May mga paraan kagaya po sa amin, tumatanggap po kami ng ka-tie-up. Halimbawa, mag-uumpisa ka, small business owner, wala kang gamit, pwede ka sa aming magpa-print para ma-cater namin yung mga client na nag-uumpisa na wala talagang puhunang malaki. Ano po ang digital printing at bakit ito yung napili nyong gawing negosyo? Kasi kaya nung una, hindi ko naman siya talaga, parang hindi ko siya linya. Kumbaga dahil naumpisahan ko na siya, sinubukan ko, tas nakita ko yung potential. Hanggang ngayon, tinuloy-tuloy ko siya. Baguhan ka lang ba sa negosyo? May tanong ka ba kung paano ito? Kung di ka sigurado, lumapit ka lang at malalaman mo. Sa show na to, nandito na si Chris at Randy, handang sumagot. Mga dapat gawin, dapat gamitin sa bago mong negosyo. Kay Chris at Randy, lumapit na kung may tanong. Kay Chris at Randy, lahat masasagot. Basta kay Chris at Randy, handang sumagot. Dahil business natin to. Marami ka pong dapat malaman, kaya natin nang simulan. Pero kahit ano yan, Chris at Randy, kaya yan. Dahil business natin to. Dahil business natin to. Dahil business natin to. Ayun, magandang gabi mga partners! Ayun. Welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. At ngayon po ay April 30, last day. April 30, 2026 na. Nako, bilis ng panahon, no? At bukas May 1, Labor Day. Ayun. At syempre ngayong gabi kasama ko pa din si ka-partner Quest at ka-partner Manuel na nasa studio. Magandang gabi sa inyong mga partner. Ayan, magandang gabi ka-partner Randy and ka-partner Manuel. Sabi mo nga ka-partner Randy, this is the last day of last day ng month of April. Nako, ilang tulog na lang sa ating filing ng ating annual income tax na ito po ay na-extend until May 15, 2026. So, April 30, dapat submission natin ng ating mga attachment. Anyway, discuss natin yan later. Ka-partner Randy. Ay, ka-partner Manuel, good evening din pala. Good evening, ka-partner Chris, ka-partner Randy, at Brother Manuel. good night. Good night. Dito ba? Parang inaantok na rin. Parang paantok na mga tao. Pero magandang gabi po mga kasangbahay. Kami po ay bubuhayin namin ang gabi ninyo sa pag-uusapan natin ukol sa negosyo, sa tax na mapapakinabangan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga gusto magsimula ng negosyo, ka-partner Randy, ka-partner Chris. At kami po ay live sa radyo sa 1350 sa AM Band, sa Facebook, live din po kami dyan sa UNTV Radyo La Verdad, at on YouTube naman po sa UNTV News and Rescue. Ka-partner Randy, ka-partner Chris. Ayun. At syempre, partner, pwede tayo bisitahin sa ating fan page, business natin to on air. At kung may katanungan po kayo regarding sa negosyo or tax, partner, pwede kayong tumawag sa mobile number natin na 0997-824-9408. Ulitin ko, 0997-824-9408.
Partner Chris, may tax paalala ka na ba dyan? Ayun, ito na ang ating tax paalaala for tonight, ano. Ito po yung ating, sabi ko nga kanina, yung normal filing natin ng annual income tax return as stated dun sa ating National Internal Revenue Code is April 15 every year po yan. But nagkaroon po tayo ng extension na ibinaba ng ating mahal na Pangulo, and ang atin pong mahal na Commissioner nag-issue din ng Revenue Memorandum Order extending the deadline of filing of annual income tax return from April 15 to May 15, sorry. So, supposed to be ngayon, April 30, 15 days kasi kapartner Randy yung yung filing ng attachment after tayo mag-file, whichever comes earlier, ay kailangan nating mag-submit ng attachment to e-file BIR Form 1700, 1701, 1701MS, and 1701A. So, for calendar year 2025. So, meaning calendar po is January to December. Kasunod niyan, proof of e-file BIR Form 1702. Ito po yung for non-individual taxpayers, regular tax, exempt, or mixed income earner with audited financial statements or AFS, or 1709 if applicable, and other attachment through electronic audited financial statement or yung tinatawag nating AFS, or manually. Still, calendar year 2025. Next deadline, soft copies of inventory list and schedules stored and saved in DVD-R or USB properly labeled together with notarized sworn declaration for fiscal year ending March 31, 2026. So, balik ako, kapartner Randy, dun sa ating discussion ng submission ng 15 days after submission ng ating e-filed annual income tax return. So, from April 30 na move ito to May 15. So, 15 days after mong ma-file. So, yun yung ating deadline. And then, next, deadline pa, sa kapartner Randy, is submission ng quarterly summary list of sales and purchases, importation by a VAT-registered taxpayers, lalo na sa ating mga EFPS filers for the quarter ending March 31, 2026. Ayun. Dagdag ko lang, partner. Mukhang pinapakinggan kita kanina, parang may kulang. Kasi kanina, inabot ko pa to ngayong alas 5. 1601 EQ at yung quarterly at police of pays. Oo. So, ngayon din po yan, April 30. At kapartner Randy, huwag kalimutan. Yes, huwag kalimutan po yung quarterly at police of pays po yan. Yan po yung yung nakalagay po dyan, yung mga withholding taxes na dineduct ninyo sa inyong mga supplier. At syempre po, at yung mga pangalan nila at yung mga T-number, nandyan din po lahat yan. At syempre po, i-email po nila yan. I-email natin sa e-submission at bir.gov.ph. Ayun. Anyway, for tonight, yung for tax scenario for tonight, partner, partner Chris, ito alam kong problema mo to lagi. Ano ba ang withholding tax on compensation? Ayan, ito, withholding tax compensation. Ano ba yung withholding tax on compensation na tinatawag? This is a tax deducted by employers from employees' salaries and other forms of income, which is then remitted to the BIR. So, in the Philippine context, especially during holidays like May 1, any holiday pay is also subject to proper tax withholding by the employer. So, employees receive BIR Form 2316 as proof of all taxes withheld during the year. However, minimum wage earners are exempt from income tax on their basic salary and related pay, such as holiday, overtime, night shift differential, and other hazard pay. Back to you. At syempre, partner, idagdag ko lang dyan sa withholding tax compensation po. Yan po ay yung mga compensation na po yan ay lagi pong dinideclare every month, every 10th of the month, di ba? 10th day after the calendar month.
Yes, calendar month. At syempre po, dinideclare po yan sa Alpalis every year na deadline naman po ay January 31. January 31 following calendar year po. Ayun. Yun. Partner Manuel. Yan nandiyan ka. ang taksyonaryo at tax paalala. Samantala, puntahan naman natin ang ating namang isa pang segment dahil meron tayong Biz News. Biz News. Sa ating Biz News ngayong gabi, paglakas ng US dollar, itinuturing na pinakamalaking hamon sa investment sa Pilipinas. Yan ang ulat sa atin ni Cecil Alabata Cruz. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas malaki ang epekto ng paglakas at pagiging volatile ng US dollar sa investment ng bansa. Base sa pag-aaral, nagdudulot ito ng pagbaba ng investment dahil sa kawalang kasiguraduhan sa exchange rate. Pinakaapektado ang manufacturing at mga exporter dahil sa foreign currency exposure, habang mas matatag ang local at service-based firms. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Ano yun? May bila may tumutunog. Kung ano nang pinipindot nyo, yan si Cecil Alabata. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Ayun. Yes, kapadre Randy, Actually, kapadre partner, Chris. Partner Manuel, itong kasi tayo lahat ng pagkain natin dito sa Pilipinas nakabatay sa importation. Yes. Tayo lagi bumibili sa ibang bansa. So ramdam talaga natin yung kapag tumataas bumababa ang presyo ng ating pangalan tong dollar natin. Nako, medyo ramdam natin. Yun nga, kung malakas lang siguro yung mga local products natin, di ba? Na hindi tayo asa ng asa sa mga imported, di sana hindi tayo masyado nahihirapang bumili ng mga produktong agricultural. Di ba, kapartner Chris, kapartner Randy? Yes, correct. Brother Bear, oo. Tama ka dyan, partner, no? Kasi sa isang nakikinig ako sa umaga ng mga talakayan regarding this matter, no? Sinasabi ng mga market analyst at kailangan na daw nating yung mga sa agriculture, kailangan natin dagdagan ng ating palaguin ang yung pangalan nito, yung agriculture natin at palakasin ang mga magsasaka natin. Tama. Sabi naman, may narinig akong interview, mababa daw ang budget na binibigay sa DA kaya hindi sila makakilos na maayos, di ba? So, yun ang sinasabi naman nila. Pero sana dumami yung programa kasi lagi kong iniisip yun eh. Nung nag-aaral ako kasi nag-take ako ng course na hindi ko nag-shift na naman kasi ako eh. Nag-take ako ng business agriculture eh. Kaya nararamdaman ko yung hinaing ng mga nag-agriculture, kapartner Randy, kapartner Chris. Sabi nung professor ko, agricultural land tayo. Dapat ito ang tinututukan ng government. Tingnan mo nangyari ngayon sa Vietnam and Thailand. Doon na tayo bumibili sa kanila. Samantalang yung mga farmers nila, yung mga nasa Department of Agriculture nila, nag-aral para nung 70s sa Pilipinas. So, ganon tayo kahuli. Previously, Brother Bear, ang Vietnam, tayo yung nagpapadala ng mga, di ba, nagkaroon ng tagtuyot. Tayo yung nagbibigay ng pagkain sa kanila. Pero kung makikita mo gaano kaunlad ang Vietnam compare sa Pilipinas. Tama ikaw doon. Pilipinas is more on agricultural land. Kaya lang nawawala na unti-unti because natatayuan na siya ng mga condominium, na mga malalaking buildings. At the same time, hindi nga naalagaan yung mga farmers natin. Yes. So, instead na tayo ay hindi mag-aangkat ng mga pagkain or mga kalakal outside the Philippines. Ngayon, ito na yung kailangan nating mag-angkat talaga, kailangan nating magpasok. Kaya lang sa tumataas na din kasi yung value ng dollar. So ibig sabihin, pag tumaas yung value ng dollar, bagsak yung presyo ng peso natin. So yun yung nagiging problema natin ngayon, Brother Bear. Yes, kapartner Crash. Tamang-tama, tumpak na tumpak kayo dyan ni kapartner Randy. Pero
At mamaya naman meron tayong panauhin, kapartner Chris at kapartner Randy at mga kasangbahay at mga kapartners. Pag-uusapan natin ang ukol sa isang negosyo, printing business. Paano ba ito nasimulan at sino ang ating, actually nakapost na sa social media kung sino ang guest natin. Paano bang experience niya, paano sinimulan ang ganitong negosyo at paano umasenso sa ganitong negosyo. Diyan lang po kayo. Magbabalik ang programang Business natin to. Business natin to. Life business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Biz News. Ng pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap, ipinarating ng ating mga kababayan na napaglingkuran ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo dito sa amin, yung kawang gawa ninyo. At napakarami pong tao na natutulungan. Isang napakalaking tulong po na yung hindi namin kaya due to financial constraint ng aming bayan ay nagagawa niyo po sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa aming bayan. Lubos-lubos na nagpapasalamat sa naging napakalaking tulong ng serbisyo na ito para sa aming barangay. At sana nga po kung maaari ay hindi lamang ito yung unang beses kundi magkaroon pa ng mga kasunod na pagmimisyon. Pag-abot ng tulong sa kapwa, prioridad ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Pagtulong sa mga kapuspalad, pangunahing advokasya ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya ko. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayanihan. At dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Life business natin to. Ayun, at nagbabalik po ang business natin to. Ayun, kanina po ang daming kwentuhan po, no? At ngayong gabi, nako, mas magkakaroon pa yung interest ngayong gabi. At syempre, may pangalan tayo, may guest tayo ngayong gabi tungkol sa naman sa printing business naman. Ayun. Partner Cecil, hindi ko nakikita ang ating prompter. Yan, kapartner Randy. Digma ako, kapartner Randy. Yes. Yes. Nagkakaroon lang tayo ng technical problem sa pag-send sa'yo ng prompter. Pero may script naman tayo dun sa isa or may nauna nang na-send. At pwede nating i-open muna yon. Pero eto kapartner Randy, nagbabalik tayo. Sabi mo nga, at para naman sa ating segment, may makakausap tayong guest para sa ating Business on Demand. Pagtulong sa mga kapuspalad, pangunahing Sa ating Business on Demand, patuloy na umuunlad ang mga negosyong gamit ang creativity at technology. Kabilang dito ang digital printing na mahalaga sa branding at promotion. Kapartner Randy. Yun. Kaya para sa ating topic ngayong gabi, building a digital printing business from startup to success. Tutuklasin natin kung paano nabubuo at pinalalago ang isang printing business mula sa simpleng simula hanggang sa pagkamit ng tagumpay. Wow! At kasama natin ngayong gabi si Mr. Rex Obis, business owner ng Hot Ink Graphics Printing Services. Welcome to the program, Mr. Rex. Magandang gabi po.
Magandang gabi po sa ating mga kasambahay. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir Randy at Ma'am Tres, kay Brother Bear. Magandang gabi po. Good evening po, Mr. Rex Obis. At ngayon po ay interesting talaga kaming malaman na itong tungkol po sa inyong pagdinegosyo, paano yung sinimulan. Ang una ko pong tanong, ano po ang digital printing at bakit ito yung napili nyong gawing negosyo? Marami rin po kami nakikita ng ganitong negosyo na at nakikita ko pati online, nag-invite sila ng mga webinar. Pero kayo po, bakit ito ang napili nyong negosyo, Sir Rex? Actually, kaya nung una, hindi ko naman siya talaga, parang hindi ko siya linya. Kumbaga dahil naumpisahan ko na siya, sinubukan ko, tas nakita ko yung potential. Hanggang ngayon, tinuloy-tuloy ko siya. But ang question, Sir Rex, kailangan ba maging techie ako? Katulad ko kasi medyo tumatanda na tayo. Kailangan bang techie ang tayo sa pagtuklas nito, yung pagiging graphic designer. Ayun, di ba? Actually, hindi naman po kailangan. Ako kasi, actually, hindi naman po talaga ako marunong or magaling sa pag-design sa sa ganyang klase ng trabaho. Kasi ako po, kung niyo po natatanong, nurse po ako eh. Nurse pala, si Mr. Rex. Opo, medyo may kalayuan. Oo. Medyo may kalayuan yung business ko ngayon sa talagang pinag-aralan ko. Kumbaga, in the long run lang din, may mga natutunan dahil meron akong mga naging tauhan na marunong, kahit pa paano, inalam ko siyang paunti-unti, pero hindi talaga totally magaling. May alam lang ng konti. Hindi naman kailangan techie ka or magaling ka dun sa printing business o sa pagdi-design. Kumbaga, magkaroon ka lang ng idea, tapos kumuha ka ng pwedeng maging tao, pwede na po yun. Ito pong sa negosyo po ninyo na parang printing business, hindi lang kayo nagpiprint na, inisip ko kasi parang nagpiprint ng mga tarpaulin, mga gano'n, nabibigyan kayo ng mga, kumbaga meron na silang pagpanggagayahan. Pero dito, kayo po ang gagawa ng parang template o parang graphics na ipiprint po. Ganun ba, Sir Rex? Opo, ginagawa rin po namin yun. Pagka yung client po kasi, wala po silang sariling design. May mga client po kasi na talagang totally walang idea. Ibibigay lang po nila sa amin yung gusto nilang gawin or gusto nilang palabasin. Kumaga yung artist na po namin yung bahalang gumawa ng idea, tapos ipapakita ng artist ko sa kanila kung okay sa kanila yung ganong klase ng templates. Doon po, pwede naman po yun. Yun. Yes, kapartner Randy. Sir Rex, malaki ba ang puhunan dito sa pag-i-start ng isang digital printing business? Actually, sa puhunan po, kung mag-uumpisa ka po ngayon, dahil medyo mahal po ang mga bilihin, mahal ang mga gamit, sa totoo lang po talaga, medyo may kalakihan ng puhunan. Kung gusto mong mag-umpisa halimbawa, sa amin, yung kagaya po sa amin, dahil yung mga machine po namin is mga large format, medyo may kamahalan po. Pero kung halimbawa, gusto mo po talagang mag-umpisa, may mga paraan kagaya po sa amin, tumatanggap po kami ng ka-tie-up. Halimbawa, mag-uumpisa ka, small business owner, wala kang gamit, pwede ka sa aming magpa-print, tapos parang on demand, by demand, yung kailangan mo, kasi nakikita naman po kami ng kahit maliliit na item, kahit hindi po bulk, tinatanggap po namin kahit pa ilan-ilan, tinatanggap po namin yung para ma-cater namin yung mga client na nag-uumpisa na wala talagang puhunang malaki. Okay. Ano po yung mga Sir Rex, yung mga naging ninyong challenges sa pagsisimula nitong digital printing press po ninyo at paano niyo po ito nalampasan? Kasi importante itong malaman na ano mga gustong magsimula din ng ganitong negosyo para ready din ang kalooban nila, Mr. Rex. Challenge po sa negosyo, napakarami. Unang-una po dyan, yung competition sa market, yung pababaan ng presyo, challenge po talaga yon. Tapos, ang isang pinakamalaking challenge talaga na kinaharap namin nung time ng pandemic, halos talagang malugi kami. Ang ginagawa na lang po namin,
gumawa po kami ng ibang paraan kasi ang linya ko po talaga dati, bago po ako napunta sa printing business, printer repair services kami. Ang hawak ko po mga isang brand ng printer, yun po yung nire-repair namin and then binibenta namin or may nakukuhaan po kaming supplier na mababa-baba. Nung time na yun kasi nauso yung work from home, yung mga teacher, yung mga estudyante, nasa bahay nagpiprint, yun yung mga naging client namin, yun yung halos bumuhay sa amin. Halos malapit pa rin sa printing services, kumbaga ang kaibahan lang, yung mismong machine na nagpiprint, yun yung binibenta namin Yun. nung pandemic. Doon po Ayun. talaga kami nag-struggle ng gusto. Survive ka, partner Randy. Ayun, Sir Rex, ito yung katanungan ko. Paano ba nakakatulong ang digital printing sa mga businesses? Ay, malaki po. For example, halimbawa, ako gusto kong makilala or makita yung business ko. Halimbawa, laundry shop ako. Para makilala yung laundry shop mo, maganda, meron kang signages. Yun. Meron kang promotional materials. Halimbawa, brochure or mga giveaways. Yun po, napaka-importante ng printing business sa pagtulong sa pagpapalago ng isang business din. Yun nga po, nabanggit ko, kung halimbawa business ka, maganda may signage ka para mas makita ka ng tao, mapapansin ka kaagad. Ayun. Yun. Partner Manuel. Opo, wala lang tayong mahabang oras pero kapartner Randy ganito ano. Papasok naman ngayon si kapartner Crash para wala lang tayong gap at Sige. makapagtanong din. At ang mangyayari ata parang ganito, no? Kung sino yung magtatanong ay yung ilalabas nila sa screen, kapartner Randy, kung na-inform na po kayo ni si Cecil. Eto, kapartner Crash, good evening po sa inyo. Ay, magandang gabi, Brother Bear. Ayun. Si Rex, dagdag katanungan lang po, ano? Ibahagi mo naman sa amin kung paano nagsimula ang Hot Ink Graphics Printing Services. Nagsimula po kasi ako po, kami mag-asawa. Nag-umpisa na po kami sa maliit na puhunan, maliit na pwesto. Kaming dalawa lang pong mag-asawa ang nagmamanage. Kumbaga, pag wala ako, siya ang magbabantay. Tapos pagka nandiyan naman ako, yung anak namin, siyempre maliit pa, siya ang nag-aalaga. So palitan kami, nag-umpisa kami sa puhunan na 20,000 noon. Hiniram ko po sa nanay ko. Bumili po ako ng computer. Tapos yung ibang mga parts is mga second hand para makatipid. Tapos bumili po ako ng maliit na printer. Doon po kami nag-umpisa. Una, photocopy, tapos print ng mga ID. Doon po kami nag-umpisa. Hanggang awa ng Diyos, lumago, maraming nakilalang mga tao, nagkaroon ng mga opportunity, doon po siya nag-umpisa. O paano, Sir Rex, yun, ginawa niyong paraan para ma-improve yung kaalaman nyo, ma-enhance pa siya? Nag-umattend ba kayo ng mga seminar or nanood lang kayo ng mga, di ba sa YouTube, may mga may mga para mga short courses din po sila? Noon po kasi nung nag-umpisa kami, way back 2014 or 13, hindi pa masyadong uso yung mga webinar, seminar. Baga sariling sikap po talaga, research, nood ng YouTube, basa, tanong, tapos sa mga nauna na sa amin na nagdinegosyo. Pero nung way back bago mag-pandemic, medyo nauuso na yung mga webinar, seminar. Uma-attend din naman po kami kasi dagdag knowledge po talaga yun pagka nagbi-business ka. Hindi po pwedeng okay ka na dito, yan na yun. Dapat patuloy na kumukuha ka ng knowledge. Ayun. Yes. Ayun. Go ahead ka ba, Randy? Sige po, may katanungan po ako. Pwede mo bang sabihin yung mga products and services ninyo na ino-offer nyo sa amin? Okay. Ang mga products and services po namin, una, meron po kaming digital printing ng mga shirts. Meron po kaming souvenir printing, UB-DTF, yung stickers, tumblers, mugs, ballpen printing, IDs, tapos soon magkakaroon na po uli kami ng large format printer ng mga tarpaulins at stickers. Yun. Noon kasi medyo tinigil ko yun dahil yung competition sa market
Marami. masyadong pababaan ng presyo. Pero ngayon kasi may bagong technology na lumabas, mas maganda siya, mas advanced, kaya baka ibalik ko po yung ganung services. Lalo na pag, Mas dada. pag malapit ng mga eleksyon, si Rex, no? Marami yung mga tarpaulin, yan. mga billboards, at saka yung mga nilalagay nila sa mga poste. Opo. Opo. Yes, kapartner Chris, go ahead po. Yes, sa inyong pananaw, Sir Rex, ano ang susi para magtagumpay sa digital printing business? Susi, actually, kung sa akin po personally, unang-una dapat may tiwala tayo sa Diyos. Lahat ng gagawin natin, kumbaga ipagkakatiwala natin sa Diyos, kasi kahit anong gawin natin, hindi talaga magiging successful. Kumbaga kung pang sarili mo lang or sa sarili ka lang aasa. Una sa Diyos, syempre. Pangalawa, sipag, tiyaga. Tapos, kailangan mo ng pagpupuyat, kasi hindi naman siya makukuha sa isang isang kumpas ng kamay, successful agad. Kailangan mong paghirapan, pagpuyatan, kailangan mong kumuha ng knowledge para maging matagumpay sa negosyo. Kasi lahat naman talaga ngayon, naman negosyo, may presence sa online, sa social media. Paano po yung promotion na ginagawa ninyo at paano makukuha ang serbisyo ninyo online, Sir Rex? Ang promotion po namin, syempre, ngayon, yung basic, yung sa Facebook ads, tapos through AI, kasi ngayon, sikat na AI, kailangan mo talaga siyang gamitin para makatulong sa negosyo. Napakalaking importansya niya. Yung AI marketing, kasi ma-attend din ako minsan ng mga seminar ng ganun, malaking natutulong talaga sa negosyo. Yung hindi mo na siya imamano-mano na i-alok or i-post maya-maya. Yun po ang ginagawa naming promotion sa ngayon. Siyempre, yung talagang yung organic, yung word of mouth, yung i-refer ka ng mga client, isa yun. Yun, napaka-importante rin na i-refer ka, lalo na kapartner Randy at kapartner Chris, nung mga naka-experience na ng services ng printing press ni Sir Rex. Kapartner Randy? Kaya bigyan mo kami ng mamaya ng calling card. Oo nga. Kasi nagpapaprint din kami dito ng mga mugs. Nagpiprint ba kayo ng mga mugs, Sir Rex? Yung mga... Ako, actually, nung nakaraan, nandun po ako sa GMK. Ayun. Na-invite din po tayo dyan. Meron po tayong mga pinamigay kina Sistini. Oh, wow. Paganda nito, kapartner Randy, kapartner Chris, maging partner na natin si Sir Rex, no? Kasi namimigay kami ng mga mugs sa mga guest namin na pumupunta sa studio para may partnership na tayo. Di ba kapartner Randy, kapartner Chris? Parang ito yung kailangan nating patayin talaga, Brother Bear. Personally with my clients. Yeah. Naku, napakarami ko yatang printing ng mugs, printing ng calling cards, ng mga ID. Ang Yun. ito mabigat, Brother Bear. Oo. Printing ng tarpaulin. Napakarami kong kailangan dyan. Kailangan natin yan. Ay, maganda. Kasi Sir Rex lang pala yung solusyon Solusyon sa lang. ating problema. Tama, nandyan lang. Makakausap na natin, makaka-meeting na natin siya. Yan ang maganda Ay, gumawa dyan. ng GC yan. Tama. Para pag-usapan na yung mga usapan sa negosyo. Alright, kapartner Randy, baka may... Brother, Yes, dagdag ko kapartner lang, Chris. Brother Bear. Ah. Ano ba yung mga kliyente nyo, Sir Rex? Malalaking business ba o Oo. tama lang or medium company yung inyong mga, sa ngayon yung inyong mga kliyente? Sa pangalan ng Diyos, syempre, hindi pa rin natin pinapabayaan yung mga maliliit na client na mga naging kaibigan natin na tumulong sa atin na medyo makaangat sa negosyo, mapamaliit, baguhan, tinatanggap natin yan. Meron din po tayong mga medium, and then awa ng Diyos, meron din po tayong medyo malalaki ng company na naging kapartner about sa printing. Yun. Kapartner Randy, go ahead. Ayun, Sir Rex, ito, I think mabilisan na to. Ano may papayo mo sa mga gustong magsimula katulad mo na pasukin ang ganitong negosyo? Ang mapapayo ko, syempre, unang-una, yun nga, kagaya binabanggit ko kanina, walang success na nagagawa sa isang gabi lang. Kailangan mo talaga siyang pagpuyatan, pagpaguran,
paglaanan ng oras. Tapos, syempre, number one, yung binabanggit ko rin po kanina, ay tiwala sa Diyos para samahan po tayong maging successful sa negosyo. Opo. Ayun po. Yan ang napaka-importante. Hindi overnight ang pagiging successful sa negosyo. At sa ngayon po, Sir Rex, kumbaga ay anong plano nyo sa inyong negosyo? May mga branches na po ba kayo sa iba-ibang lugar, sa iba't ibang panig ng bansa, Sir Rex? Actually, sa ibang bansa, medyo nakakaisip. Pero sa ngayon, gusto ko munang palakasin dito sa Pilipinas. Yun. Sa ngayon po kasi, meron po akong established na 3 branch. Yes. Sa Taytay, sa Quezon City, tapos dito po sa Rodriguez, Rizal. Yun po yung mga branches ko. Soon, gusto ko pong magkaroon ng around medyo labas ng Quezon City or Manila. Yun. Kung lolobin ng Diyos. Yan ang maganda. Kapartner Chris, go ahead. Baka may habol kayo. Ano po ba yung maipapayo nyo, sir, sa mga nagsisimula pa lang at gusto din na pasukin ang ganitong negosyo, sir? Sa mga gustong magsisimula pa lang at gustong mag-umpisa, huwag kayong matakot kasi lahat naman talaga ng negosyo merong risk. Hindi mo maiiwasan na kasi minsan yung iba natatakot mag-umpisa kasi baka malugi, baka walang bumili. Paano kung meron? Yeah. 'Di ba? Huwag po kayong matakot na mag-start kasi malay nyo, maging successful. Pero ganun talaga ang negosyo eh. Minsan may ups and down. Kasi kami man, ako man personally, nakaranas po ako ng maraming pagkalugi, nakaranas po kami ng maraming minsan struggle sa buhay, pero awa ng Diyos tuloy pa rin. Pagka meron kang gustong gawin, una, samahan mo ng panalangin. Tapos, huwag kang matatakot na umpisahan. Kasi malay mo maging successful kasi kung lahat naman ng mga successful na negosyante nung una, iniisip baka malugi, wala nang SM, wala nang mga malalaking negosyo. Subok lang. Ganun talaga eh. Yun. Kapartner Randy. Ayun. Sir Rex, maraming salamat Sir Rex sa inyong time, yung pagiging guest po dito sa amin sa business natin to. Ayan po si Mr. Rex Obis, owner ng Hot Ink Graphics Printing Services. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat, Sir Rex Obis, na owner ng Hot Ink Graphics Printing Services. Kasi, di ba, kapartner Randy, kapartner Chris, ito yung isang bagay na minsan nagagawa sa bahay talaga eh. Kung mga magsisimula ng negosyo, marami ako nakikita online, i-webinar nila, isi-seminar, pero magsisimula muna sila sa bahay. Kasi yung ang puhunan, sabi nga nila sa Rex, hindi naman ganun kalaki. May 20,000 nga, pwede na makapagsimula eh, kapartner Randy, kapartner Chris. Kasi ang mga businesses ngayon, hindi kinakailangan mo na meron kang physical store office or physical store. Sabi mo nga, kahit sa bahay, ako nga, yung client ko, telepono lang yung kanyang puhunan. Nagkakaroon na ng milyones na transaction. Wow naman! Legal ha? Legal, hindi Legal? Yan ang maganda, legal na, milyones pa. Yes, oo. 6 digits pa. Grabe na yan. So, huwag tayong matakot magsimula talaga. At si Kapartner Randy, marami na simulan na ng negosyo ito, kaya marami na rin talagang experiences, Kapartner Randy. Actually, partner, no, nung ako din nagsimula din sa bahay lang din, partner. Way back 20 years ago, bahay-bahay lang din. Actually, kailan lang yung office ko dito sa tinayo kong office. Kailan lang 'yan. Hindi kami nagsimula sa sa malaking business agad, malaking office agad. Si partner Chris, nagsimula lang din yan sa maliit. Ganyan din. Oo. Cellphone lang muna. Home lang kami. Home lang din kami. Oo. Nagsimula lang kami sa konting isa-isa kliyente. Ako nga nagsimula lang po ako sa sari-sari store, 'di ba? Nababanggit mo yan. 2007. Nagsari-sari store ka at yung kinikita, hindi mo inasahan malaki din pala kinikita ng sari-sari store, di ba? Yes, oo. Pwede kang kumita ng around 3,000 to 5,000 pesos per day. Yun. Di ba? Naalala ko,
Ang nanay ko kasi ka-partner Randy, ka-partner Chris, yung nabubuhay pa siya. May sari-sari store siya. Hanggang sa napalaki niya. Alam mo, minsan, inuutusan niya ako nung siguro high school ako. Wala na tayong mga dilata, wala na tayong mga asukal, bigas, bumili ka. Kahit high school ako, pinabibili niya ako. Alam mo, binibigay sa akin. Sabi ko, laki pa ng kinikita ng nanay ko. Mas malaki pa sa kinikita ng nag-opisina. Ganun sabi ko, maganda talaga ang nagsisimula ng negosyo. Simula mo na. Sa bahay pala, makapagsimula na agad. Ka-partner Randy, ka-partner Crash. That's correct. Actually, kahit yung yung nagbebenta ng dyaryo, malaking pera yan. Oo. At wala pang tax. Wala pang tax. Oo. Wala pang tax. Tama ka dyan, partner ko. Oo, natawa ako dun, ha? Pero paalala ni Ka-partner Crash at Ka-partner Randy, maliit pa lang negosyo, magparehistro na kayo sa BIR para iwas love letter. Tama ka dyan, partner. Ayun. So, 1 minute na lang out na tayo. Okay. Oo, sobrang bilis. Pero pasalamatan mo natin ka-partner Randy, ka-partner Crash, ang mga pinagpawisan ngayon dahil alam mo talagang matindi ang technical. Alam mo dito, ang prompter ko nasa taas kaya hindi ako masyadong tumitingin. Sa cellphone ako tumitingin kasi inaayos nila at hindi na daw mauulit. Ian Macalanda, maraming salamat. Si Ron Carion, thank you so much. At ang ating namang kasama dito si Cecil Alabata Cruz, maraming salamat. At sa ngalan ng ating station manager, Miss Anna Rentoy, at ako naman po si Manuel Recuenco, Brother Bear. Ka-partner Randy, ka-partner Crash. Ayun. So, magkita-kita ulit po tayo every Tuesday and Thursday dito lang sa inyong paboritong radio station, ang UNTV Radio La Verdad. Ayun. Partner Chris. Yun, dahil sa negosyo, walang imposible. Dahil, Brother Bear. Dahil ang negosyo ay kaya natin yan. Dahil business natin to. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Paalam. Lahat masasagot. Basta kay Chris at Randy, lahat masasagot.